Hello guys, magandang hapon po sa lahat, sa ating mga kapatiran, sa ating Panginoon. Kumusta po kayo? Kumusta? Sama ng Diyos ay patuloy tayo na pinabiyaan sa bawat araw. Kaya sa itong paraan mga kapatid, makapag-serve po tayo ng salita ng Diyos. Tandaan po natin na hanggang ngayon ang Panginoon ay biyaya po ang ating nakamit, sapagkat hindi pa siya bumabalik dahil po sa atin. Ayaw ng Panginoon talaga mapahamak po tayo. Sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ayaw ng Panginoon mapahamak po tayo. Kaya ito ngayon ang ating ginagawa. Serve po tayo na sa salita ng Diyos. Sana po ay huwag kayong magsawa sa pag-support po sa ating channel mga kapatid. Sana patuloy po kayo na mag-support po sa ating YouTube channel upang sa bawat araw ay marami tayong matutunan na salita ng Diyos. Ito ang ginawa natin para maparangan natin ang Diyos at patuloy tayo sa pag-asa na ito. At kaya mga kapatid, na ang ating mga panahon na natitira sa salimutan ay masayang lamang. So dapat mga kapatid ay ating pakinggan ang salita ng Diyos, dahil ito lang po ang napakahalaga po sa ating bawat isa. Ang salita ng Diyos ay mapakinggan po natin. Kahit anong mangyari na sa salimutan, patuloy po ang Panginoon na gumagabay po sa atin. Biyayaan po tayo ng Panginoon. At sa ganitong nakalagayan natin, patuloy po ang Panginoon na ginagabayan po tayo. At tayo sa Panginoon talaga na walang mapahamak. So tandaan po natin na ang Panginoon hindi po nagbabaya ng kanyang pangako ayon po sa akala ng iba. Kasi siya po ay nagpakumbaba na wala sanang isang mapahamak. Ang lahat sana ay makamit na pagsisi. Yan po ang nais ng Panginoon. 2 Peter chapter 3 verse 9. Kaya dahil ganyan po ang nais ng Panginoon, isikapan po natin na napakinggan natin ang kanyang salita, sapagkat ito po ang napakahalaga po mga kapatid. Ang salita ng Diyos sana po ay patuloy na matili po sa ating puso. Sana po ay patuloy na ang salita ng Diyos ay sundin natin, at saka bawat araw kailangan natin isagawa. Paano ba talaga ang nais sa Panginoon? Ngayon mga kapatid, patuloy tayo na gumawa sa itong paraan habang sa limutan pa po tayo, sapagkat ang buhay natin ay hindi po matili dito sa limutan, sapagkat kailangan tayo alis, sapagkat hindi po tayo taga rito. Pilipos 3:20, ang sabi ng San Pablo, hindi po tayo taga rito, taga langit po tayo. Kaya temporary lang po mga kapatid, temporary lang po ating paninirahan dito, hindi po tayo magtatagal, sapagkat kung nais na magtatagal dito, walang kabuluhan po ang salita ng Diyos. Pero ang Biblia nagsasabi, Pilipos 3:20, na hindi po tayo tagalupa, tagalangit po tayo. Kaya tulad po ng Kristo po mga kapatid is mag 30 years lang po siya sa lupa at umalis na siya. So biyaya ng Diyos, mabot ng 50 years. Sila po ng Kristo po na sa kanyang pagparito, 30 years lang po siya at umalis na. Dahil hindi po siya taga rito, talaga langit po siya. Kaya bumalik na po siya sa langit. Tayo mga kapatid, kaya wala natin hayaan na ang ating isipan nasa lupa lang. Dapat ang isipan natin nakapokus po doon sa langit, kung ano ang dapat gawin natin na makapunta tayo doon. Sabi ni Apostol Pablo sa Colossus 3:1, kung totoo nga kayo ay namatay na kasama ni Kristo,
dapat nakatuon sa langit, sa itaas sa ating pag-iisip, huwag sa ibaba, sa lupa. Kasi yun po ang nais talaga. Pag nais natin kaligtasan, kaya nga naglilingkod tayo sa Panginoon, sapagkat katibayan lang po yan na hindi po tayo tagalupa. Sapagkat kung hindi ka maglilingkod sa Panginoon, tagalupa ka talaga, na wala tayong maasahan. Dahil tagalupa po ang ating pag-iisip, lupa lang po ating iniisip. Kaya yun po mga kapatid ang mangyari, na hindi po tayo makakamit ng buhay na walang hanggang, sapagkat ang isipan natin nasa lupa lang po. Pero kung nakapokus tayo sa langit, walang ibang gawa natin na karapat-dapat po sa ating Panginoon. Sapagkat ang Panginoong Diyos Ama natin, ng Kristo po, ay nag-iwan siya na halimbawa paano tayo mamuhay na may kasiguruan. 1 Peter chapter 2 verse 21, ang Panginoong Kristo po nag-iwan na halimbawa upang tularan natin. Upang tularan natin siya kung ano ang ginagawa niya. So dapat yun mga kapatid ang ating tularan. Anong ginawa ng Panginoon sa kanya pamamagitan sa lupa bilang tao, yun po ang dapat nating gawin. Maging masunurin po tayo mga kapatid sa ating Panginoon Kristo. Huwag natin sundin ang hiling ng laman, sapagkat pagsunod ng hiling ng laman ay ani po ng pagkabulok mga kapatid. Aani ng pagkabulok. Ang lahat ng nanasa ng laman ay ani ng pagkabulok. So wala tayong maasahan, sapagkat kung umasa tayo po na buhay na walang hanggang, dapat ang pumuhay natin ay sang-ayon po, no? Sang-ayon po sa kalooban ng Panginoon. Pero kung namuhay po tayo na ayon po sa ating sarili, hindi natin sundin ang salita ng Diyos, so mapahamak po tayo mga kapatid. Mapahamak po tayo, at saka sa pagparito ng Panginoon, maiwan tayo dito. Kung maiwan tayo dito, kawawa tayo, sapagkat ang lahat ng maiwan dito, hatol na po ang kahantungan. Nasa hatol mga kapatid, natin alam kung gaano karami ating kasamaan o kabutihan man mga kapatid. Kaya mag-ingat po tayo. Sana po ay pagkaloob ng Panginoon ang ating hinangad, buhay na walang hanggang. Sana po ay patuloy tayo sa pag-asa na ito. Magayaan mga kapatid na itong salita ng Diyos na ating napakinggan ay mabaliwa lang po. Dapat ay sundin natin ang kalooban po ng banal na Espiritu. Ito po ang salita ng Diyos mga kapatid, ay ibig sabihin salita ng Diyos. Dapat po nakapokus tayo sa langit, hindi po sa lupa, sapagkat dito sa lupa mga kapatid, walang kasiguruhan po dito. Walang kasiguruhan po dito sa lupa mga kapatid. Ayun po dahilan na ang ating pinaggusto po nag-iwan sa halimbawa upang tularan natin. So yan mga kapatid, upang tularan natin. So yun po ang buwan. Nakita po natin ang buwan mga kapatid. Yan. New moon na ngayon, new moon. So yan po ang buwan. Kita natin ang buwan mga kapatid, new moon. So lubos na po ang buwan, yun po ang kanya hitsura mga kapatid. Kasi new moon, so yun po ang kulay ng buwan. Kitang-kita po natin mga kapatid ang kulay ng buwan. Kasi new moon. Ayan. Ang ganda po ng gawa ng Diyos. Ang buwan, kaya niyang letter C o kalahati. Yan po mga kapatid, ang buwan natin. So natakpan po ang kanya ang ganda talaga pagkagawa ng Panginoon, kasi may pagkataon na ganito siyang kulay na matakpan po ang kanyang kabila na nadako ng buwan. Ganyan ang lalabas na pagka makapangyarihan ng Diyos. Kaya takpan niya ang buong liwanag ng buwan para ganun pong hitsura, parang saging. Yan po, kita-kita po natin mga kapatid, no? Yan po. At inarawan natin sa ibaba yung mga bahay. Yan po, yung mga bahay mga kapatid. Yan po sa ibaba ang kulay. Ganyan po ang kulay ng langit na palubog na po ang araw.
So, tanda po natin mga kapatid, gawa po ng Diyos ang lahat. Kabangha-bangha po ang gawa ng Diyos. Sana po mga kapatid ay ito po ang gawa ng Diyos. Kabangha-bangha ang gawa ng Diyos mga kapatid. Yan po ang makita natin ngayon. So, kunan mo natin ito ng larawan kapatid. Yan po ang paligid ngayon dito po sa Taki. Sa Taki. Yan po ang makita natin ng lugar mga kapatid. Ito mga sasakyan. Kuha natin ng larawan dito sapagkat palubog na po ang araw. At saka ang buwan, yan po ang hitsura ng buwan. Yan. Pagkita natin ng buwan. Yan ang buwan. Kita din ang buwan. Yan. Ipagpan ng buwan. Natago ng buwan. Ayan na, nakatago ng buwan. Ayan. Ganyan po ang itsura ng langit. Kapatid, no? Makikita po natin ang itsura ngayon. Natin ang mga bahay sa baba. Ganyan po ang reception natin kasi nag-agaw gabi na. Araw gabi na. Ganyan naman kita natin. So yun po kapatid, no, sa oras na ito. Nakikita po natin ang larawan kung paano po mga kapatid dito talaga mga kapatid. Ang nais ng Panginoon ay patuloy tayo sa ating pananampalataya at hayaan natin mga kapatid, anuman ang mga naranasan natin ngayon, mga pagsubok sa buhay natin, normal lang po yan mga kapatid, no? Kasama po yan sa ating pananampalataya ang mga pagsubok, kapatid. Kasama lang po yan sa ating pananampalataya. Kaya patuloy lang tayo mga kapatid, patuloy tayo. Ano man ating mga naranasan ngayon ay kasama lang po yan ating pananampalataya. So yan mga kapatid, no, sa oras nito tayo po ay makinig ng salita ng Diyos. No, ang Panginoon Kristo po ay naparito mga kapatid upang na iligtas ang mga makasalanan. Yan mga kapatid, ang dahilan bakit kailangan siya ipako sa krus. Kailangan siya ipako sa krus dahil po sa ating kasalanan, sapagkat isinumpa ang lahat ng binitay sa puno ng kahoy. Yan po ay nakasulat sa Galatia chapter 3 verse 13. Sinumpa ang tao na nakabitin sa kahoy. Kaya ang sumpa natin mga kapatid, ang Panginoon po ang nagpasaan. Siya nakabitin sa kahoy para po sa lahat. Kaya sana mga kapatid ay palagaan po natin ang salita ng Diyos sa bawat araw. Sana po ay ating gagawin
kanyang mga salita, sapagkat siya talaga ang nagtiis para po sa ating kasalanan. Nagtiis po ang Panginoon alang-alang po sa atin. Kaya napakahalaga ng mga panahon sa ating buhay ngayon na hindi po tayo nagpasaan sa ating mga kasalanan ang Panginoon Kristo po. Kaya grace mga kapatid, pagpapala po itong kaligtasan natin, hindi po sa ating sariling gawa. Ang ginawa natin mga kapatid, nagkapag-live po tayo minsan video, ito ginawa natin para po na pangaralan natin ang salita ng Diyos. Pangaral natin ang salita ng Diyos para po tayong lahat ay magkaisa po sa kanyang kalahatian. Kasi yun lang po pinakamalaga mga kapatid. Ang pinakamalaga na salita ng Diyos ay isagawa po natin, sapagkat pagitan dyan mga kapatid ay pagpalain po tayo. Sa pagpapala, hindi sa nakikinig, sa gumagawa. Kaya gawin natin ang kanyang mga salita, dahil sa paggawa natin na yan, pagpapalain po tayo mga kapatid. Pagpapalain po tayo ng Panginoon sa magitan po na ating pagtupad ng kanya mga salita. Ngayon mga kapatid, ngayon ang Panginoon ay ginagabayan po tayo. Tayo po ay binigyan ng pagkataon paano tayo mamuhay na mapayapa, paano tayo mamuhay na may pag-asa po mga kapatid tungkol po ng kaligtasan na ito. Tandaan po natin sa bawat araw, ang Panginoon po ay ginagabayan po tayo. Iwas tayo sa mga sakuna, mga pangyayari. Mayroon tayong karamdaman, pinanggaling po tayo ng Panginoon. Meron tayong mga pinanais, pinapangarap, ay binigyan tayo ng Panginoon ng pagkataon na makamit natin ang pangarap, ang nais natin ay maabot natin. So kaya ibalik natin sa Panginoon ang kanyang mabuting gawa. Ibalik natin sa Panginoon ang kanyang kabutihan na hanggang ngayon hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Sapagkat ang sabi niya sa John in chapter 14 in verse 18, hindi ko kayo iwan na parang ulila. Kaya nangako po ang Panginoon sa kanyang mga lingkod, hindi sa lahat ng tao sa mga may takot lang, sa mga tao na maging masunurin sa Panginoon Jesucristo, hindi po tayo naiiwan hanggang sa katapusan na ating hininga. Yung ba sinabi niya sa Mateo 28:20, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Siya po ang pangako ng ating Panginoon mga kapatid. Makasama natin siya hanggang sa katapusan ng panahon, sa ating hininga. Kasi ang katapusan natin, itong buhay natin. Pag namatay na po tayo, yun na po ang katapusan. Pero hindi po niya pabayaan na tayo po ay palagi niya ginagabayan. Patuloy po ang kanyang biyaya sa ating mga kapatid. Tayo po ay pinagkalooban ng Panginoon na sana po ay malaman natin ang tamang pamumuhay. Sana po ay malaman natin kung ano ba talaga ang dapat natin gawin. Kasi siguro wala namang tao siguro na pupunta sa impyerno kung magtanong po tayo. Yan mga kapatid, walang tao siguro na pupunta sa impyerno kung magtanong tayo sa libutan. Siguro paraiso talaga ang hangad nila, hangad natin. Kaya lang, marami pa tayong pagkukulang mga kapatid. Marami pa tayong dapat gawin na hindi natin nagagawa dahil po sa ating katayuan ngayon. Minsan po nakapokus tayo sa mga bagay na minsan kasi mga kapatid, ito po ang dahilan na ang salita ng Diyos hindi po natin nagagawa. Hindi po natin nagawa ang salita ng Diyos sapagkat nakapokus tayo sa mga bagay, mga kapatid. Nakapokus tayo sa mga bagay. Yung po ang buwan, pakalaki na po ng buwan. Yan. Yung po ang buwan. Kita po natin ang buwan mga kapatid.
Yan po mga kapatid ang dahilan na minsan po na magdalawang isip po tayo sa ating katayuan ngayon, sapagkat ang ating kabagabagan ngayon sa sanlibutan ay mas lalong tumitindi. Itong salot na COVID-19 mga kapatid, ang COVID-19 po na sakit, napakatinding pinsala po ng buong sanlibutan dahil po sa COVID-19. Minsan po ang mga tao nagdalawang isip na po, ano ba kaya itong COVID-19? Ito ba talaga totoo na dumating lang sa libutan na hindi sinasadya or sinasadya ito ng tao? Sapagkat nagtaka po tayo na parang kinokontrol tayo ng sanlibutan, no? Kaya minsan talaga nagdalawang isip na po tayo anong klase itong sistema ngayon. Pero ang Panginoon na po nakakaalam kung ano magaling ang ating kantungan. Basta manalig tayo sa Panginoon mga kapatid, manalig tayo sa Panginoon at saka ipasa Diyos natin ang lahat. Yan po ang malaga. Huwag tayo maghatulan kung ano man ating naisip. Parang pinaglaruan tayo ng sanlibutan. Kaya alam po natin, ang Panginoon na pong bahala. May hatol naman din sila ng gumagawa ng kasakunaan ng sanlibutan. Hatulan din sila ng Panginoon. Basta wala tayong mag-isip ng masama. Kasi minsan kasi nakarinig tayo ng mga salita, sabi-sabi, para ganun ang kalagayan natin. Parang pinaglaruan tayo ng sanlibutan. Parang inakalakal ang sanlibutan. Mas binibili, yung vaccine binibili, yung booster binibili, lahat mga himan, mga PCR, mga gamit ng PCR, swab test, lahat binibili yan, hindi pinihingi po yan, binibili po yan. Parang nahalata na talaga ang takbo na sa sanlibutan. Pero ang Panginoon na pong bahala. Pinaglaruan man tayo ng sanlibutan, ang impyerno din, hindi makaya nila paglaruan yung impyerno. Talagang parusa po ang kantungan, no? Kaya huwag na tayo mula ng pag-asa, manalig tayo sa Panginoon. Ang gawin natin, ipasa Diyos lang po natin ang lahat. Matapos pa rin ito. Maghirap natin mga kapatid, may katapusan din ito, sapagkat ang sinabi po sa banal na aklat mga kapatid, na sinabi po sa Isaiah 57:1, maraming matuwid na tao at gumagawa ng kabutihan sa kanilang kapwa na kinuha ng Panginoon para makaiwas na po sila sa darating pa na mabigat na pagsubok. Tandaan po natin mga kapatid, ang 666 ang pinakahuli na magyayanig ng sanlibutan. At kung maabutan tayo dyan, grabe, kasi hindi mo talaga mati siguro ng anak mo, asawa mo, kapatid mo, o pamilya mo, na sila talaga ay mamatay sa gutom. Kasi 666 po yan mga kapatid, walang makabinta, walang makabili kung walang patik ng 666. So imagine, 42 months, sa 3 taon kalahati, ang mga tao dyan, siguro, ewan ko lang kung wala pa ba, mayroon bang walang patik ng 666 sa 3 taon at kalahati. Kasi yun po sinabi ng Biblia na 42 months na po ang 666. So ewan ko lang kung darating ang mga tao dyan, ang kaya ang kapakanan ng tao. Yun po ang matinding kapighatian, hindi pa nangyari na sa libutan, yung araw ng 666. Diyan na po tatayo si Miguel, na prinsipe ng mga anghel, na sugo ng Diyos, na ililigtas po tayo. Paikliin po ang panahon na yan. So pag hindi paikliin yan, walang maligtas. Kaya 42 months lang po. Ang sabi po sa Matthew 24, 21, 22, na paikliin talaga ng Panginoon ang mga panahon na yan. Sapagkat kung hindi paikliin yung panahon na yan, walang maligtas. Kahit kaya tayo mga Christian, mga pastor, maabutan tayo dyan, siguro ang ibang tao wala talagang pag-asa, magpapatik na lang. Pero ayon po sa Biblia, 42 months lang po yan, manatili po silang buhay at saka kahatulan sila ng Panginoon. So
So sana po mga kapatid ay huwag tayong wala ng pag-asa. Darating man ang panahon, kung maabutan nga ng 666, huwag ka lang mabahala. Basta sabi ng Panginoon, papatayin tayo. Papatayin tayo na ano? Papatayin tayo ng mga panahon na yan, kung maabutan tayo ng mga tao po na naka-assign kung sila ang naghawak ng batas ng 666. Papatayin po tayo na mga ano, na implementar ng batas ng 666. Hindi po tayo magtatagal diyan. Kasi pag hindi ka talagang papatik, patay ka talaga. Kasi 42 months, 3 taon at kalahati, wala kang makain, kapatid. Wala kang makain sa 3 taon kalahati. At yun po ang kabagabagan ng sanlibutan. Darating ang panahon, yan talaga ang igagawa ng Diyos para sa katuparan po sa nakasulat sa Revelation, kung pahayag in chapter 13 in verse 1 up to 18. So sa 13 verse 5, 42 buwan lang po ang panahon nila. Pagkaganap po ng 42 buwan, yan mga kapatid, ang patik na. Patikan, last na po yan. Pag maghanap ng 42 months, yun na po ang gawin ng Diablo para na ang mga tao talaga ay sasama at mahikayat ang Diablo, magpaulan siya ng apoy sa langit. At yan na po magpatik ang lahat. Patikan na po nila ang mga tao na maabutan ng panahon na yan, na kung hindi ka makabinta, hindi ka makabili kung wala kang patik na 666. Kaya sana mga kapatid, manalangin tayo palagi. Sana po hindi tayo abot dyan na panahon. Sana po alisin tayo ng Panginoon bago darating yan, sapagkat kung darating yan na panahon, hindi tayo makakaano talaga, papatayin tayo na halimaw. At saka mahirap tingnan ang pamilya natin kung maghihirap na po sila. Kaya ayon ng Panginoon, mapahamak po tayo. Yun lang po ang pinakamahalaga mga kapatid, na sana po ay ang ating pamumuhay ngayon ay itama po natin. Kung natin hayaan mga kapatid, nito natitira po na panahon natin ay masayang lang. Dapat ay gawin na po natin ang kalooban ng Diyos, sapagkat pagdating ng panahon na siya po, talaga mga kapatid, ay gagawa na po ng kanyang pangako na siya babalik. So kailangan matupad muna ang mga nakasulat bago siya babalik. Hindi po siya babalik na hindi matupad ang lahat na nasabi sa kasulatan. Kaya ito ngayon ang katuparan mga kapatid. Unti-unti na po na tayo naghihirap sa limutan, pero ang paghihirap ng salimutan, ito po ang pagmamadali po ng ating kaligtasan. Nabagabag ang salimutan, pero kaligtasan natin palapit na po, sapagkat yun po ang dapat mangyari, sapagkat nakasulat na po sa Biblia na bago siya babalik, kailangan mo na darating ang huling paghimagsik ng Diablo. Yan pinakasulat sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 up to 7. Sabi sa Pablo na huwag tayong mabalisa, no? Huwag mabalisa, huwag magabagabag tungkol sa mga sibi-sabi, kahit nakasulat sa Biblia o kanilang papahayag, kasi walang pitsa, walang buwan at walang taon ang pagparito ng Panginoon. Palatandaan lang po, itong mapangyayari, ito na po ang basihan na malapit na talaga. So ano pang gawin natin? Dapat maghanda na po tayo mga kapatid. Paghandaan na po natin ang mga panahon na ito ngayon ang kabagabagan natin naranasan. Ito po ay umpisa na po na ang sanlibutan kaya mga kapatid ay maghihirap na. Maghihirap na ang sanlibutan, pero ang kaligtasan natin malapit na. Yan po ang dapat alam natin. Malapit na
ang pagliligtas. Kabagabagan ng sanlibutan, kaligtasan ng mga Kristiyan. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa. Patuloy tayo, lalo na po sa panahon natin ngayon. Kailangan natin dublihin po. Doble ang ating paggawa ng salita ng Diyos, dahil ito na ang panahon upang na maghanda na po tayo. Maghanda palagi mga kapatid. Huwag tayong kumpiyansa. Kasi minsan ang pagsisi ay nasa huli na talaga. Hindi po na una ang pagsisi, nasa huli na po ang pagsisi. Kaya yun ang mangyari kapag hindi po tayo magsisikap sa pakikinig ng salita ng Diyos. Natin malaman ang ating katayuan ngayon, sapagkat ang Biblia, mga kapatid, nakasulat na po ito para po mabasa natin, at sa pagitan dito tayo po ay maging handa. Marami pa tayong pangarap sa buhay, hinahangad natin sa buhay. So hanggang yan na po tayo. Hindi masamang mangarap, maghangad na anuman ang bukas, pero hindi natin alam ang bukas ano mangyari. At lalo na po na wala po tayong magawa kung wala ang Panginoon. Kaya mag-ingat lang tayo mga kapatid. Mag-ingat sa ating bawat isa. Huwag natin hayaan na ating mga panahon na natitira ngayon ay natin mapakinabangan. So trabaho tayo, hanap buhay sa ating mga pinansyal, pero ang salita ng Diyos, bigyan natin ng pagkataon na sana po ay mayroon tayong alam at may sagawa natin. Kasi kasama natin sa ating buhay, pamumuhay, ang salita ng Diyos. Hindi pwede na namumuhay tayo walang salita ng Diyos, kasi ito po ang pagkain ng espiritual. Ito po ang espiritual na pagkain ng kaluluwa. Trabaho tayo, magbili tayo ng bigas, bili ng ulam para makain ng katawan, pero babalik ito sa alabok. Mga kapatid, babalik ito sa alabok. So sayang lang ang ating pagsisikap para lang sa katawan. Dapat ang kaluluwa natin ang pinakamahalaga. Nasabi ng Panginoon sa John 6:27, pagpagsikapan ng maigi ang mga bagay na mabulok lamang. Pagsikapan ninyo mga bagay na papunta po sa buhay na walang hanggan. Ito lang ang salita ng Diyos mga kapatid. Sana po ay pagbigyan po ninyo ng pagkataon. Sana po sa panahon na ito maging handa tayo palagi. Ano man ating kahantungan ng bukas, Panginoon lang po nakakaalam diyan. Kasi maraming natutulog, hindi nakagising, maraming umalis sa bahay, nakabalik, lalo po sa punerarya. So yun po ang buhay natin. Walang pagkaiba ng hayop ang ating buhay kaysa ating kalagayan kaysa hayop. Kung paano namatay ang hayop, ganun din tayo. Ang hayop po dinadala sa palengke upang katayin bukas. Tayo din na alam. Sa harapan ng Diyos ngayon, alisin na pala tayo, no? Sa harapan ng Diyos, mamaya pala wala na po tayo, bukas wala na po tayo. So maghanda lang po tayo palagi. Mabuting maghanda, sapagkat ang sinabi po sa Biblia, Pahayag chapter 14 verse 13, mapalad ang namamatay ngayon naglingkod sa Panginoon. Totoo si pinagpala, sabi ng Espiritu, makapahinga na sila sa kanilang pagpapagal, at ang kanilang gawa sasama sa kanila. So yan mga kapatid, sana po alam natin, ang kanilang gawa ay sasama sa kanila. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa. Manalig tayo sa Panginoon. Sundin lang po natin ang kanyang mga salita. Kasi yun lang po ang napaka mahalaga po, mga kapatid. Ang mahalaga na sundin natin ang kanyang salita, sapagkat yun po ang susi ng kaharian ng langit. Susi mga kapatid ng kaharian ng langit, ang salita ng Diyos. Yan po sinasabi niya sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon,
ay makapasok sa kanilang langit, kundi yung gumaganap lang ng kalooban ng aking Ama na sa langit. So kaya, hindi po relihiyon, hindi sa ating pagkapastor, hindi sa atin na manampalataya, kung Christian tayo, binansang natin Christian, talaga makapasok tayo. Yung gumagawa lang ng kalooban na ating Panginoong Jesucristo. Kaya mag-ingat ang bawat isa. Paano tayo matatag sa ating pananampalataya? Paano po tayo mga kapatid makakamit ng buhay na walang hanggang? Yun lang po ang sinabi ng Panginoon in John 6:54, ang kumain na aking laman at uminom na aking dugo, may buhay na walang hanggang, at muli ko siya ibabangon sa huling araw. So yan mga kapatid, ang kumpirmado po na sinabi ng Panginoon Kristo pa habang siya nagtuturo ito sa lupa. Ang kumain na aking laman, uminom na aking dugo, may buhay na walang hanggang, at muli ko siya bubuhayin sa huling araw. So yan mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon. Na ang laman niya mga kapatid, ito po ang salita na binabasa natin, pinapangaral natin sa bawat araw, itong laman ng Panginoon, sapagkat ang Diyos hindi makikita. Ang nakikita natin ang kanyang salita, ito po ang laman niya. Kasi ang Diyos Espiritu, hindi nga siya makita, pero gumawa siya ng paraan, itong salita niya nakasulat sa Biblia, para makita natin ang kanyang laman. Itong laman ng kanyang bibig, laman ng kanyang salita na itong nabasa natin, kasi ito po ay galing sa Diyos. Ito ang laman, hindi makita ang Diyos, pero ang salita niya nakita natin, nabasa natin, ito ang laman niya. At gawin lang po natin ano nakasulat. Kapag tinutupad mo na ang utos ng Diyos, yan po ang pag-inom ng kanyang dugo. Sapagkat yung aral niya, pagpapunta ng langit na po siya, nag-iwan po siya ng aral sa mga apostol sa Mateo 28:19. Magsiyaon kayo sa buong bansa, turuan ng lahat, at bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Lahat, diyan na tayo nagkaisa sa dugo na yan. Sapagkat pag tinanggap natin ang bautismo sa pangalan ni Jesucristo, napatawad na po tayo sa ating mga kasalanan. Tandaan po natin ang dugo niya nagpapatawad. So ang kapatawaran na ating kasalanan, dugo niya. So kapag napabautismo pala tayo sa pangalan niya, napatawad na po tayo sa ating kasalanan. At dahil diyan, mga kapatid, buhay ang pag-asa natin. Buhay ang pag-asa natin na mga napatawad na po. Sapagkat ang sabi ng Biblia sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19, na ipinagkasundo ng Panginoon ang sanlibutan sa magitan ni Kristo, at hindi nalahanin pa ang kanilang kasalanan. So yan, napakaganda po na salita ng Diyos. Napakaganda po na kung sana makaisa po tayo dyan sa kapatawaran na hindi nalahanin pa ating kasalanan. Kaya tanggapin natin ang pangalan ni Jesucristo sa bautismo upang na hindi nalahanin pa ating kasalanan. At magpatuloy lang po tayo sa paglilingkod, sapagkat iba talaga ang nakamit na ng kapatawaran ay ang Espiritu ng Diyos ang nag-ingat po sa atin, sapagkat ating pagkahinirang hindi na mabawi. At dahil hindi mabawi, siya ang nag-ingat sa atin, hindi po tayo. Nakapag-live tayo ngayon mga kapatid, naka-video tayo ngayon, live, dahil po ay napatawad na po tayo. Hindi kayo nag-live tayo para mapatawad, hindi ka nag-video tayo para mapatawad. Nagla-live tayo at nagbi-video tayo sa ating YouTube channel, nakapost, sapagkat pinatawad na po tayo. Hindi ka nag-video, nag-live tayo para mapatawad, mali po. Nag-video tayo, nag-post tayo ng video with the Word of God, nagla-live tayo sa Word of God, kasi napatawad na po tayo. Yung ibig sabihin. Yan, napakalaga. Kung yung mga walang kasiguruan nga, ganun ang ginagawa nila, nag-live, nag-video, pero walang kasiguruan sapagkat hindi natin natanggap ang pangalan ni Jesucristo. So walang kasiguruan po yan, pero nag-live pa rin sila, nag-serve ng salita ng Diyos, pero wala silang bautismo sa pangalan ni Jesucristo, iba ang bautismo nila. Tayo pa kaya, na nakasiguro na tayo na napatawad na talaga tayo sa kanyang pangalan, kaya tayo ang mas dubli pa kaysa kanila. Dublihin pa natin ang ating gawa, sapagkat tayo ang totoo, napatawad na po. Yan po sinabi ni Apostol Pablo sa Roma in chapter 8 verse 1. Lahat nakiisa kay Kristo Jesus, wala nang hatol na parusa. Tandaan po natin sa Roma chapter 6 verse 3 up to 4,
Hindi ba inyo alam na tayong lahat ng bautismo ng Kristo Jesus, na bautismo ng kanyang kamatayan? Sa magitan ng bautismo, nalibing na tayong kasama niya. Kung paano si Kristo binuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos Ama, tayo din may palibagong buhay na. So bago na po. Bagong buhay na po tayo. Hindi tayo alipin sa salimutan. Binago tayo ng Diyos. Hindi po tayo nagbago natin sarili. Ang Diyos ang nagbago sa atin. Dahil sa salita ng Diyos, tayo po ay nagbago na ating ugali. Sapagkat may impyerno nga, may paraiso. Na kung hindi ka nakarinig ng salita ng Diyos, paano ka magbabago? Kaya ang Diyos po ang nagbago sa atin, hindi po tayo nagbago. Binabago tayo ng Diyos sa kanyang salita. Kapag hindi ka makarinig ng salita ng Diyos, hindi mo magawa ang pagbabago. Pero kapag napakinggan mo salita ng Diyos, yung pong dahilan nagbago ang isip mo. May impyerno pala, may paraiso pala. Amen? Ayan mga kapatid. Kaya napakasigurado po. Napakasigurado ng ating kalagayan kung tanggapin na po natin ang pangalan po ng ating Kristo po, sapagkat walang kaligtasan ni numan at wala ng ibang pangalan binigay sa silong ng langit. At sa pagitan nito, ligtas tayo. Ang sabi nila, "Oh pastor, sabi nila walang ibang pangalan, bakit maraming Hesus?" Maraming Hesus, pero gumagaya na po yan. Sapagkat ang unang nagtanggap na Hesus, ang ating Kristo po, siya ang unang tumanggap. Ayon po sa Biblia, na si Kristo noon pa ngayon magpakailanman. So siya ang pinakauna nagdala ng pangalan na yan. Maraming gumagaya para sabihin nila makadiyos sila. Ginagaya ang pangalan ni Hesus para lang na sabihin na makadiyos sila, at saka sabihin natin para sabihin ng tao na siya ay matuwid sapagkat Hesus ang dala niya. Hindi po, tao po sila. Sila pong gumagaya ng pangalan na yan, pero pinakaunang pangalan yan, sabi ng Biblia, si Kristo noon, ngayon magpakailanman. So noon pa lang, ang pangalan na yan, nandyan na po. Gumagaya lang ang tao ngayon. Mali po ang sabi nila, bakit pastor maraming pangalan ng Hesus? Ang tao, gumagaya sila ng pangalan na yan sapagkat alam nila pangalan ng Diyos yan. Pero hindi naman sila makadiyos. Yun, di ba? Hindi naman sila makadiyos. Dala ng pangalan ni Hesus, pero napastangan nila. Pumatay pa rin sila. Nang-rape pa rin sila. Pero Hesus ang pangalan. Drug pusher pa rin sila. Hesus ang pangalan. Napastangan ang pangalan ng Panginoon. Pero totoong pinakaunang lumabas na pangalan, ang pangalan ni Hesus, from the beginning until now and forever and forever. Sa pagkasulat pa ni Apostol Pablo yan, Hebreo 3:8, si Kristo noon, ngayon, magpakailanman. So noon pa yung pangalan. Hindi kaya si Kristo ang gumagaya. Ginagaya ng tao lang ang pangalan na yan, pero ang pinakauna nagdala ng pangalan na yan noon pa, ngayon, magpakailanman, si Kristo, yun po ang ating Diyos Ama. Di ba? Hindi na po maintindihan natin. Huwag kayo maniwala sa mga tao, sabi nila walang ibang pangalan. Bakit maraming Hesus ngayon? Gumagaya naman lang siya, pero isa lang pangalan yan. Noon pa, ngayon, magpakailanman. Yesterday, today, and forever is Hebrew chapter 13 verse 8. Jesus Christ, yesterday, today, and forever. Sabihin niyo ngayon, bakit maraming Hesus? Gumaya na po sila. Pero yung Hesus na yan, noon pa yan. Ginagamit nila ang pangalan ng Hesus, may nagbansag ng pangalan nila Hesus, pagkat alam nila ang pangalan na yan ay matuwid siya. Siya po ang nagpapako sa cross. Kaya gumagaya na po ang tao ngayon, pero hindi po siya nasabi dahil sa pangalan nila, matuwid sila. Marami kayang Hesus na nasa kulungan. Diba? Maraming Hesus sa kulungan. Kaya tayo mong kulong, ba Hesus pangalan doon, nakakulong. Gumaya sila, pero ang masama ang kanilang ugali. Pangalan na ginagaya nila, tulad ng Diablo. Gaya-gaya ng pangalan, pero masama ang ugali ng Diablo, papatay. Di ba? Pinapangalan ng pangalan ni Hesus, pero ang ugali nila masama. Di ba sinabi po sa Matthew 7:22-23? Ang sa araw na iyon, harap sila sa akin, sasabihin, Panginoon, di ba sa daan nangaral kami sa iyong pangalan? Di ba sa iyong pangalan gumawa kami ng himala? Di ba Panginoon sa iyong pangalan ay nagpalayas kami ng demonyo? Matthew 7:23. Ang sabi ng Panginoon, at sasagutin ko sila, aywan ko, taga saan kayo? Umalis kayo sa akin na gumagawa ng masama. Pero ang pangalan ginagamit, di ba? Maraming Hesus ngayon sa salibutan. Punta ka sa kulungan, wala ka bang matagpuan ng pangalan Hesus doon? Mayroon. Pagkat binansagan sila ng kanilang mga magulang na Hesus, kasi ang pangalang Hesus
ito talaga ay napapako sa cross at pangalan ng Panginoon. Pero ang problema, Jesus nga ang pangalan pero kriminal. Oh. Jesus ang pangalan, kriminal. Di ba? Ganun lang po kasimple. Kung mayroon tayong pangunawa, i-logic natin, no? Gamit talaga ang Jesus pero hindi po. Tingnan mo, tinanggap pa sila. Sabi ng Panginoon, "Aywan ko, taga saan kayo? Umalis kayo sa harapan gumagawa ng masama." Sa daan pinapangaral, nagpalas ng demonyo sa pala ni Jesus, gumawa ng himala pala ni Jesus. Pero pagdating ng hatol, anong sabi ng Panginoon? "Umalis kayo sa harapan ko. Kayong gumagawa ng kasamaan. Hindi ko kayo kilala." Yun sinabi ng Panginoon, "Hindi ko kayo kilala. Umalis kayo sa aking harapan na gumagawa ng kasamaan." Ganon ang sagot ng Panginoon. Huwag kayo maniwala, sinisira na po nila ang imahe ng Diyos. Maniwala kayo kay Jesus. Maraming pangalan Jesus sa sanlibutan. Sabi, isa lang pangalan. Yes, isa lang talaga. Gumagaya lang sa sanlibutan sa pangalan na yan, sapagkat pangalan po ng Diyos yan. Pero ang pumuhay nila masama. Praise God, hallelujah. Kaya maraming paraan ng Panginoon. Huwag tayong maligaw ng mga tao. Yung ang gawa ng Diablo, takpan ng Diablo ang katotohanan ng kasinungalingan. Sinabi sa Pablo, si Jesucristo noon, ngayon, magpakailanman. Sabi nila, sabi niyo, Pastor, walang ibang pangalan. Ang daming Jesus. Na sinong gumagaya? Ang Panginoon o sila? Sila ang gumagaya, ang Panginoon hindi. Sapagkat Jesucristo noon pa, ngayon, magpakailanman. Sila ang gumagaya. Ugali ng Diablo, gumagaya lang po yan. Ang Diablo, gumagaya po. Sabi ng Panginoon, magkakakain sa bunga ng kahoy sa gitna. Sabi ng Diablo, hindi ka mamatay. Sabi ng Panginoon, matay ka. Sabi ng Diablo, hindi ka mamatay. Anong ginagamit? Ginagaya po ang puno ng kahoy. Ginamit ng Diablo. Ngayon, ang Biblia, ginagamit naman ng Diablo ngayon para lang na matakpan po ang kanyang pagka-Diablo. Nakakunuri po siya ang hinang liwanag. Sakat, pagdala ng Biblia, akala mo sugo ng Diyos. Yung pala, Diablo. Diba? Nagtatakip ang Diablo. Ano patakip niya? Biblia. Paano ka maligaw ng salimutan na itong walang Biblia na dala ng Diablo? Yung mga kabang Diablo, yung mga pastor ng Diablo, yung mga apostolis ng Diablo, yung mubulang propeta, paano makapagligaw yan kung walang Biblia nila? Yan ang pantakip ng Diablo, ang Biblia. Kaya sinabi ko na nga, kung paano naligaw ang sanlibutan, namatay ang lahat ng tao sa sanlibutan dahil po sa sala ni Adan si Eva, dahil po sa puno ng kahoy na yan na may bunga. Ganon ang Diablo ngayon, Biblia pa rin gamit. Ano bang gawa ng pastor ng Diablo ngayon? Tulog ba sila? Hindi magpalamang ang Diablo. Yan ang kaniyang mga kampon, parang buhay ng dagat. Pahayag chapter 20 in verse 8. Ang kampon ng Diablo, buhangin ng dagat, ang dami. Sana pa kapatid, hindi makasali dyan, no? Sana po hindi ka makasali dyan, sapagkat wala mang pangalan yan. Pero dapat ngayon siguraduhin natin, diba, ka makasama ka dyan na parang buhangin ng dagat, ang kampon ng Diablo. Napakarami po, parang buhangin ng dagat, ang sabi ng Biblia. Pahayag chapter 20 in verse 8. Paligiran ang kampo ng mga banal kung bagong Jerusalem, itong paraiso, upang kubkubin nila, pero ulan ng apoy at tutupukin silang lahat. O yan na po ang huling wakas at gawin na po ang hatol. Kaya mga kapatid, kasi ang manguna sa kanila ang Diablo, pero uulan ng apoy sa langit at tutupukin silang lahat. Yan pinakasulat sa Revelation in chapter 20 verse 8 up to 10. Yan po labanan Armageddon, Sagog at Magog, sa kanluran, silangan, hilagaan at silangan, kanluran, hilagaan, timugan. Apat po na sulok ng daigdig, kikilos po yan. Paligiran nila ang paraiso ng Diyos, pero uulan ng apoy mula sa langit. Mula sa langit, ibig sabihin dito sa lupa magaganap ang labanan. Dito sa lupa mga kapatid, magaganap ang labanan. Tandaan po natin, dito sa lupa maganap ang labanan sapagkat ulan na apoy mula sa langit. Ibig sabihin dito sa lupa ang labanan. Mga kapatid, tandaan po natin.
dito po sa lupa ang labanan mangyari sapagkat ulan na apoy mula sa langit. Ibig sabihin, mga kapatid, sa panahon na yan, ang Jerusalem, ang bagong syudad na banal na lungsod, ito bababa, mga kapatid, yun po kubkubin na po. Pagkatapos ng 1,000 years, bababa po yan. Bagong langit, bagong lupa. At labas ang Diablo upang siya ay mamuno. Kubkubin nila. Kubkubin nila ang banal na lungsod, pero ulan na apoy mula sa langit. Kasi 1,000 years, pagkatapos ng 1,000 years, ay lalabas ang Diablo sa punting panahon. At yun na po, titipunin niya ang mga tao sa buong sanlibutan upang makipaglaban na po sa ating kordero, ating Panginoong po. At ulan na apoy sa langit, tutupukin silang lahat. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Biblia. Kaya mag-ingat po tayo. Sana po ay magpatuloy tayo sa pag-asa na ito. Huwag hayaan mga kapatid na ang salita ng Diyos natin napakinggan, baliwalain natin ito. Hindi pa uli ang panahon. Ang sabi po sa Pahayag chapter 2 verse 5, alalahanin mo kung saan ka nahulog. Nahulog tayo minsan sa pag-isip natin, naramdaman, panalita, ating gawa. Nahulog po tayo. Alalahanin mo, magsisi ka. Ang sabi ng Panginoon, alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka. Kung hindi ka magsisi, paparihan ako na parang mangnanakaw at alisin ko ang kadelirio na nasa kanyang kanilalagyan. Ang kadelirio mga kapatid, ito po ang ating espiritu ng buhay nasa butas nating ilong. Ito po alisin ng Panginoon upang wala na tayong hininga, mamatay na tayo. So yan po, siya lang po nakakaalam, kaya mag-prepare. Palagi tayong, always prepare tayo mga kapatid. Ready tayo, palagi. Alisin ng Panginoon yung hininga natin, tapos na. Wala na tayong magawa dyan. Sana mga kapatid, huwag tayo wala ng pag-asa. Patuloy tayo. Habang may panahon pa mga kapatid, huwag tayo wala ng pag-asa. Patuloy tayo sa ating mga gawain. Maglingkod ng tapat, sapagkat ang sinabi sa Mateo 24, versikulo 13, ang manatiling tapat hanggang wakas, siya lang ang maliligtas. So kung kaligtasan mga kapatid ang nais natin, kailangan tapat tayo pag-iisip, naramdaman, panalita, ating gawa, ating mga lakad, kahit ano, habang buhay tayo, kasama sa katawan natin, pag-iisip, naramdaman, panalita, gawa. Yun lang po ang may hatol, ang gawa natin. So mag-ingat tayo. Pag wala ng pag-asa, patuloy tayo manampalataya hanggang sa ating paglisalimutan, sapagkat ang mananaig, Pahayag chapter 3 verse 5, ang mananaig, dinamitan ko ng puti at hindi ko buburahin ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Ang mananaig lang. Tama ang sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos 1:21, aking pagkabuhay kay Kristo, ang kamatayan ko ang pananaig. So yun po mga kapatid, kamatayan lang po hanggang sa ating panghuling hininga. Patuloy tayo sa paglilingkod ng tapat at pananampalataya sa ating Panginoon po. Maraming salamat po. Dito lang ako, at saka maraming salamat sa iyong pag subaybay sa ating live streaming o videos na ating pinupost sa YouTube channel. Ito po ay primer natin. Sana po ay marami tayong matutunan at sumitan nito matatag ating pananampalataya. Ito po yung lingkod, Pastor Tomaka, Apostolic Believers of Christ International, kung sabi sa bawat isa, the grace of our Jesus Christ be with us. Amen. Amen. Thank you for watching my primer. Angel with us all.